nagpunta dito? May ibabalita lang ako importante. Kagagaling-galing ko lang ako kay Edgar. Nagawa ko na ako inuutos niyo. Sinabi mo, na hindi mo magagawang album. Aha. Good. Medyo natagalan lang ho usapan namin ng anak niyo. Kasi, kilala niyo naman siya. Medyo may kakulitan. Pero tingin ko, naniwala naman sa akin. Problemado ang anak niyo, sir. Anak niya kasi kailangan mailabas siya na agad ang album ng mga alaga niya. Okay ka, Johnny. Huwag yung ginawa mo. Tingnan natin kung anong gagawin nila. Saya-saya nga ho namin magkakapatid eh. Akala namin ayos na. Yung magiging reaksyon na lang ng mga tao yung problema namin. Yung pala, hindi pa. Eh kasi nga ho, yung 250,000 na lang yung hiningi ng recording company para i-release yung album namin. Eh, siguro, hindi ito yung tamang panahon para sa amin. Ha? Hintayin ko kayo? Eh, nandito lang naman ho kami. Hindi naman po kami aalis. May bibigay kayo? Ano? Sige. Sige, hintayin ko kayo. Mukhang yung bibigay ni Sir Eric. Tita Nessa, ang saya pala kapag may album launching, no? Ang daming nakatingin sa'yo, ang daming tao. Lahat nagpapalakpakan. Ay, naku, Mami Nessa. Ang hirap pala talagang maging sikat. Ang daming food doon, kaya lang, dami nakikipag-usap sa akin. Siyempre, kailangan kong i-entertain. Sayang nga eh, nagugutom tuloy ako. Wala ka sa akin. Nakadiskarte ako. Nakapagpabalot ako ng pagkain sa utility. Ano ka, di ba? Ay nako, ganyan talaga. Ganyan din ako nung nag-uumpisa ako. Exciting, diba? At hindi lang yan ang ma-experience ninyo as you go on sa show business. Kaya enjoy nyo lang yan, okay? Oh, mag-relax muna kayo dyan, ha? Nagpahanda ako ng food dahil alam ko namang darating kayo. Okay? Okay. Thank you. Wow, ang iyabang mo kanina kay Tita Nessa. Sobra ka. Totoo naman eh. Pero, eto, aminin mo ha. Hindi na makakahabol sa atin yung mga ulingling na yun. Oo naman. Lalo na't si Mr. Velayo pa pala ang personal na pumipigil para hindi umusad ang pagmamanage ni Edgar sa kanila. Teka, saan mo naman nasagap yung chismis na yan? Hindi to chismis. Totoo to. Narinig ko mismo sa bibig ni Mr. Velayo habang kausap niya yung namamahala ng recording studio kung saan nagre-recording sila Edgar. Talaga? Dinig na dinig ko, Luis, nakipagsabuatan si Mr. Velayo sa taong yun para hindi matapos ang album ni na Rochelle hanggat hindi nakakabayad si Edgar. Pero, bakit naman gigipitin ni Mr. Velayo ang sarili niyang anak? Wala na akong pakialam doon. Basta ang importante, wala na tayong problema sa mga ulingling. Dahil si Mr. Velayo pa mismo ang pumatay sa kakompetensya natin. Yes! Ang saya, di ba? Of course! Kasi ako ngayon, tol eh. Ikaw lang naman ang pwede ko lapitan. Wala na ako sa daddy ko. Matagal na. Pare, mahabang kwento eh. Ano, mapapahiram mo ba ako? Pare, kahit kalahati ng 250, okay na sa akin. Ah, ganun ba?
Sige, pasensya na rin sa abala. Sige, tawagan na lang. Bye. Edgar, ano daw sabi? Yun. Wala rin daw siyang pera eh. Paano ngayon yan? Eh, wala rin naman kami mahihiraman. Edgar, shine mo yan. Tingnan niyo to. Wow. Ang galing yan. Sir Eric, nakwento ko kasi sa kanya yung problema natin eh. Kaya, binigyan niya akong pera. $12,000? Wala pa rin itong mararating eh. Alam naman ni Sir Eric na maliit yan. Pero, binigay niya pa rin sa akin. Kasi gusto niya makatulong. Oo nga, at least 238,000 na lang yung kailangan natin. O di ba? Nababawasan yung kailangan natin. Pero malaki pa rin. Yun lang. Oh. Malas yata talaga kayo. Tingnan mo yung lokong yun. Minsan, positive. Pag nagiging positive siya, nagiging negative siya. Ano ba talaga? Huh? O sige, Christine. I-update nyo na lang ako, ha? Kung mga may pagbabago dyan, ha? Oo. Ikaw na bahala, ha? An, tawagan mo si si Mr. Ong. Ipapaayos ko mo. Ano ba yan, girls? Bakit po? Ano pong sabi ng sales manager? Ang sabi ng sales manager natin, magagaling daw kayo! Mataas ang sales ng album nyo! Nabati ko kayo, ha? Thank you! Congratulations! Congratulations! Give it up! I love you, Alice! Pasensya ka na, kuya. Sikat na yung kapatid mo. Thank you! Thank you! Anong meron? Sikat na kasi sila IZ, kaya ayan yung mga schoolmates natin. Papapirma. Oh, sorry mga fans. May klase pa kasi kami. Next time na lang ulit, ha? Bye! Let's go. O kayo, hindi ba kayo magpapa-autograph? Luis, alam mo, curious lang talaga ako. Ano kayang feeling ng gustong sumikat pero naunahan namang sumikat ng ibang grupo? Tulad natin mga wannabes. Siyempre, malungkot. Tignan mo nga, oh, mga mukhang basang sisi. Ay, kawawa naman. Ang hirap kasi sa iba dyan, masyadong mataas mangarap. Wala namang cake. Casey, tama na yun. O bakit kuya, totoo naman, di ba? Tara na. Oh, hanggang ngayon ba, dinadamdam mo pa rin yung sinabi ni IZ?
Kung pabayaan mo na yun. Ikaw tong awat ng awat kanina, tapos ngayon ikaw tong magdadamdam. Ma, tigilan mo na yung pagmumukmuk mo dyan. Wala namang kwenta yung mga yun eh. Hindi naman yun yung pinagmumukmuk ko eh. Naiinis ako sa sitwasyon natin. Kasi, dapat, nakalabas na yung album natin. Dapat, masikat na tayo kaysa kina IZ, ganun ba? Hindi naman mahalaga sa akin kung sisikat tayo o hindi eh. Yung gusto ko lang naman mapatunayan kasi sa mga lumalait sa atin na kahit ibang itsura natin sa kanila, may kaya din tayong gawin. At naiinis ako kasi hindi pa nangyayari yun. Dapat nangyayari na ngayon yun. Dahil lang dun sa tayo ng mga selection ng mga album natin. Yun ba ang ikinadidepress mo? Kung iisipin mo yan ang iisipin, talagang madidepress ka. Kaya kung ako sa'yo, pabayaan mo na. Hi, Miguel. Hey. Ano yan, assignments mo? Hindi, wala kasi akong magawa eh. Binabasa ko lang yung chapter na hindi pa nadidiscuss na sir. Ang sipag mo talaga, no? Kaya nga type kita eh. Pwede ba kitang ayain lumabas? Lumabas? Bakit? Wala lang. Gusto lang kitang makasama sa labas. Siguro naman, di mo na ako tatanggihan ngayon. Lalo na't sikat na ako. Dapat nga, ikaw tong nag-aayat naghahabol sa akin eh. Lalo sa status ko ngayon. Hindi rin, Luis. Hindi rin. Anong hindi? Tinatanggihan mo ba yung invitation ko? Luis, huwag ka sana magalit ha. Hindi naman sana iinsulto ako. Pero siguro kahit sumikat ka pa ng sobra-sobra, hindi ako maghahabol sa'yo eh. Sorry ha. Hindi ko lang kasi gusto yung ugali mo. Anong ginagawa niyo rito? Anak, kahit ano pang naging diferensya natin, hahanapin at susundan pa rin kita kahit saan ka makarating. Dahil ama mo ko, Concern pa rin kayo sa akin? Ano ba ibig niyo sabihin? naparito ako para tapusin na natin ang gulong na mamagitan sa ating dalawa. Bumalik ka na sa bahay. Gusto ko rin bumalik ka na sa kumpanya. At alam ko, may gusto ka lang patunayan sa akin eh. Pero tigilan mo na. Napatunayan mo na ang dapat mong patunayan. At kumbinsido na ako na kaya mo nang tumayo sa sarili mong paa. Hindi pa ako tapos na. Sisimula pa lang ako. At gusto ko, pagbalik ko, hindi lang basta patunayan ko ng kaya ko tumayo mag-isa. Gusto ko rin pagbalik ko, may ipakita ako na pruweba na may pinaghirapan ako. Andito na naman ako, Nay.
Alam niyo na kung bakit. Kayo lang naman ang takbuhan ko pag gulong-gulong na yung isip ko sa problema eh. So kahit hindi kayo sumasagot, alam ko, naririnig niyo ako. Kaya kahit pa paano, gumagaan ang pakiramdam ko. Rochelle? Nay? Ma'am Nessa, Anong ginagawa mo dito? Mamaya makakita ka ng kapatid mo, lait-laitin na naman kami. Hindi, wala namang alam si Icy sa pagpunta ko dito eh. Gusto ko lang bumawi sa'yo sa ginawa ng kapatid ko. Anong gusto mong mangyari ngayon? Kung pwede, gusto ko sanang lumabas tayo. Kahit mag-dinner lang, ganun. Okay lang, pwede ba? pinakot niyo naman ho ako. Akala ko hindi kayo nagsalita sa kakulitan ko. Paano niyo nalaman nandito ako? Pag importante sa akin ng tao, lahat inaalam ko ang tungkol sa kanya. Meron akong importanteng sasabihin sa'yo. Alam ko dito makakapag-usap tayo ng maayos, kaya dito kita pinuntahan. Ano yan? Ito. Bakit niyo ako binibigyan ng ganitong kalaking pera? Rochelle, alam kong kailangan niyo yan para maumpisan niyo na yung album niyo. Hindi ko ito matatanggap. Ha? Ayaw mo bang matapos ang album ninyo? Eh, gusto ko. Pero hindi ko maintindihan kung bakit niyo ginagawa sa akin to. Una, pamangkin niyo si Luis. Hindi lang basta kaaway namin siya noon. Pero karibal na ho namin siya ngayon sa trabaho. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit kayo ganyang kabait sa akin. Isa lang ang pwede kong isagot sa'yo, Rochelle. Mabait ka rin kasi sa akin. Yun lang ho? Walang ibang dahilan? Huwag mong nilalang lang ang kabaitan mo. Bihira na sa mga kabataan ngayon ang may ganyang ugali. Pero nakakahiya pa rin ho kung tatanggapin ko yan. Sige. Ganito na lang. Kung talagang nahihiya ka, gawin na lang nating parang utang yung magkakapatid dito sa akin. Bayaran nyo na lang ako kapag sumikat na kayo. Sigurado naman akong sisikat kayo. Okay na ba Sige. yun? Okay. Kung utang, tatanggapin ko yan. Ayan, may kaintindihan rin tayo. Pero baka matagalan pa ho na mabayaran ko sa inyo to. Tsaka sa sobrang laki ho nito, sobra-sobra na ho to. Kaya ibabalik ko sa inyo yung iba. Walang problema yun. Kung ano yung makakaluwag sa inyo, magkakapatid. Importante sa akin maumpisahan niyo yung album at mapabilis ang pagsikat ninyo. Thank you po. Salamat po.
Celebration natin to, ha? Kaya ang gusto ko, pakabusog kayo, ha? Wala muna yung diet, ha? Gusto ko, mag-enjoy tayong lahat. This is your night. Sir, nakakatuwa. Totoo naman yun, di ba? Wala tayo dito, kundi dahil sa inyo. Dahil naging very successful ang album. Waiter, Yes, sir. pakipollow up mo naman yung lobster na in-order namin. Sir, coming na po. Coming na po. Thanks, Sir, ha? pakansel niyo na po. Busog na po kami. Hindi, na-order na natin yun. Busin niyo yan, ha? Okay? Ito naman si Icy, pinipigilan pa. Ang sarap-sarap nun eh, no? Favorite kaya namin yun. Yan ang gusto ko. Excuse me, girls, ha? May important call na ako. Bahala na muna kayo dito. Order lang kayo ng order. Sky's the limit. Excuse me. Thank you. Bakit dito mo ako dinala? Bakit? Ayaw mo ba? Okay naman ah. Hindi naman sa ganon. Para kasi medyo sosyal yung lugar. Eh, di ba pag sosyal ang lugar, mahal ang pagkain. Eh ano naman? Okay lang yun. Ikaw din. Baka mapasubo ka. Dahil hindi na ako mahihiya sa'yo. Makikita mo rin naman mamaya kung gaano ako kalakas kumain. Yun lang ba yung problema mo? Okay lang yan. Akong bahala sa budget. Ano ang budget para dyan? Kaya don't worry, okay? Sige. Bahala ka. Ang bait talaga ni Sir Velayo, no? Katatapos lang ng album natin, ang dami pa nating gig. Tapos nakaplano na kagad ang next album natin. Dapat lang na maging mabait siya sa atin, no? Ang laki kaya ng kinita ng album natin. Naka-jackpot nga siya sa atin. Tama si Izzy. Pero kiniisip ko, kung natuloy kaya ang pag-launch ni Mr. Velayo kina Rochelle, ganito rin kaya magiging resulta. Siyempre hindi, no? Ano ka ba naman, Luis? Bakit pa pinagtsatsagaan mo pang isipin yung mga uling-uling na yan? Ang ganda-ganda ng gabi, sinisira mo. Kaya naman pala biglang naalala ni Luis ang mga uling. Kasi nandiyan yung isa sa representative nila. Sino? Sunshine! Ayun o, kasama pa kuya mo.